Magandang araw po muli sa inyong lahat and a happy Easter po sa inyong lahat. Pag-greet nyo naman po mga katabi nyo, Happy Easter. No? Happy Easter po sa inyong lahat. At ganyan din po, Happy Easter sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin online, lalong-lalo na sa mga ibang bansa. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan pa rin. Narinig po natin ngayon sa ating mabuting balita ang kwento ng pagpapakita ng muling nabuhay na ating Panginoong Jesucristo sa mga babaeng kasama niya kung siya pa ay nagmimisyon. Pero ang tanong, bakit sa mga babae siya unang nagpakita? Pwede naman po, di ba? Unang magpakita muna siya sa mga alagad niyang lalaki, sa mga apostol. Para naman pagalitan niya ang mga ito, bakit iniwan siyang mag-isa doon po sa Kalbaryo? Maalala niyo, isa lang po ang naiwan sa Kalbaryo, si San Juan lang. Maaari din naman pong magpakita ang muling nabuhay na Panginoon kay Pilato. At patunayan niya, totoo nga siyang hari, hindi lang ng buong sansinukob, kundi pati ng langit. Maaari din naman pong magpakita unang-una ang ating Panginoon sa mga Pariseo at sa mga pari ng templo para mapahiya sila doon sa ginawa nilang pagpapahirap sa Kanya sa krus. Pero bakit sa lahat na pwedeng puntahan ng ating Panginoong Jesucristo, sa mga babae pa siya unang nagpakita? Kasi alam naman po natin, tsismosa ang mga babae. Hindi po ba? At sigurado, mas madaling pumalat yung balita tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Ayaw sumagot ng ibang babae. Silence means yes. Biro lang po. Pero mga kapatid, may mas malalim pa pong dahilan kung bakit ang mga alagad na babae ay ang unang-unang mga tao kung saan nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay. Hindi po ito aksidente. Hindi po ito pagkakataon lang. Ito po ay mensahe para sa ating lahat. At kung gusto talaga nating maranasan ang resurrection ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan nating tandaan ang tatlong bagay na ito. Unang-una, nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo sa mga babae dahil malapit sila sa Kanya. Ang sabi, maaga pa lang pumunta na ang mga babae doon sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo. Habang ang iba natakot, sila po nagtiwala. Habang ang iba tumakbong palayo, sila naman po ay lumapit. Mga kapatid, ang Diyos hindi po nagpapakita sa mga malayo sa Kanya. Nagpapakita ang Diyos sa mga lumalapit sa Kanya. The resurrected Christ shows Himself to those who draw near to Him. Mga kapatid, tandaan po natin na pag malayo din ang puso mo sa Diyos, hindi mo siya mararanasan. Amen? Kaya bago ka magreklamo, bakit walang grasya sa iyong buhay, tanong mo muna sa iyong sarili. Pagmunihan mo, gaano ka ba kalapit sa ating Panginoong Jesucristo? Yan ang problema kasi natin eh. Gusto nating mabasbasan, pero ayaw naman nating lapitan yung nagbabasbas sa atin. Maraming mga taong ganyan. Gusto ng pera, ayaw naman magtrabaho. Di po ba? Gustong maging healthy, ayaw naman lumapit dun sa pagkain na healthy. Gusto maging masaya, pero ayaw umalis dun sa mga nakaka-depress sa kanila. Tanong mo sa iyong sarili, saan ka ba nakalapit? Tandaan din po natin
habang ikaw ay nagkakasala, lumalayo ka sa Diyos. What blocks you from experiencing the grace of the resurrected Christ is your sin. Amen? Kaya, wag mong i-expect na makakaranas ka ng pagpapala, ng bendisyon. Kung pinipili mo naman araw-araw na magkasala. Amen? Kaya, kung pakiramdam mo, parang napakalayo mo sa Diyos. Baka hindi naman siya ang lumayo eh. Baka mismong ikaw, nilalayo mo ang sarili mo sa Diyos. Lumapit ka. Pumasok ka sa simbahan. Magdasal ka kahit na hindi mo feel. Yan yung paglalapit ng ating loob sa Diyos. At dyan natin mararanasan ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal. Amen? Pangalawa po, nagpakita si Jesus sa mga babae dahil tapat sila sa Kanya. Take note of that. Hindi lang po mga babae nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo. Take note of this. Hindi lang po basta-basta sa mga babae nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo. Nagpakita siya sa mga alagad na babae. Ang tunay na alagad, tapat. Do not call yourself a disciple if you are not faithful. Amen? Hindi lang po present yung mga babaeng ito noong masaya. Present din sila noong may luha na. Hindi lang po present ang mga babaeng ito noong pong may himala. Present din sila kahit na mayroon ng trahedya. Mga kapatid, madaling sumunod kapag okay ang lahat. Pero ang tunay na pagmamahal, nananatili kahit mahirap na. Tandaan, may gantimpala ang pagiging tapat. At ang gantimpala ng katapatan sa Diyos ay ang kanyang presensya na pinagmumulan ng ating buhay. Baka hindi niyo po alam ito. Ang Spotify, yung pong application, yung pag ginamit nyo, makakarinig kayo ng music. Yung pong application na yan, hindi po kumita for 16 years. Grabe po, no? Ilang pong taon, wala pong profit. Ilang taon, walang nangyari. Ilang taon, puro pagod, puro investment. Kaya, kung ikaw siguro yun, baka sinabi mo, tigil na, suko na, wala namang resulta. Pero hindi po sila tumigil. Nagpatuloy sila. Naging tapat pa rin sila dun sa kanilang ginagawa. Kahit na wala silang nakikitang bunga, hindi po sila huminto. At ano po ang nangyari? Pagkalipas ng maraming taon, nung 17th year, doon pa lang sila kumita, bilyon na. At ngayon, sa buong mundo, ito yung number 1 app ng music. Ginagamit ng napakaraming tao. Mga kapatid, kung ang katapatan sa trabaho may gantimpala, diba mas higit pa ang gantimpala pag ikaw ay tapat sa Diyos? Kung ang mga kumpanya, mga tao, marunong magbigay ng reward, lalong-lalo na ang Diyos. Di po ba? Kasi kita ng Diyos ang lahat. At kita din ng Diyos kung meron kang isang tapat na puso. Ang Diyos pa, siyang nagbibigay ng biyaya, kapayapaan, at buhay na walang hanggan. Kaya kung ang pakiramdam mo, matagal ka na nagdarasal, pero wala pa ring sagot, nagsisimba ka, pero wala namang nangyayari. Gumagawa ka ng mabuti, pero walang nakakapansin. Huwag kang titigil. Dahil ang Diyos, pinapakita niya ang kanyang kalwalhatian sa mga taong tapat
at sa mga taong hindi lumalayo sa Kanya. Amen? Pangatla po at kahuli-hulihan. Nagpakita si Jesus sa mga nalulungkot at nahihirapan. Sino pong unang naka-experience ng resurrection? Hindi po yung mga nagsasaya o yung mga nagdidiwang. Nagpakitang unang-una ang muling nabuhay na si Jesus doon sa mga umiiyak. Hindi sa mga malalakas nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo, kung hindi sa mga sugatan. Hindi nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo sa mga kompleto, kung hindi sa mga may sugat sa kanilang mga kalooban. Mga kapatid, napakaganda po, tandaan natin. Ang Diyos, hindi po siya dumarating kapag okay ka na. Mas dumarating ang Diyos kapag sayid ka na, kapag wasak na wasak ka na, kapag ayaw mo na at bigat na bigat ka na. Amen? Kaya, kung ikaw ay nasasaktan ngayon, kung ikaw ay umiiyak, kung ikaw ay nalilito at hirap na, good news. Ikaw ang unang pupuntahan ng ating Panginoon. Because God draws near to the broken-hearted. Ang kapatid, muli na pong nabuhay ang ating Panginoon Jesucristo. Pero, tayo kaya? Baka paulit-ulit pa rin tayong bumabalik sa mga libingan. Ang sabi, wala na ang Diyos dun sa libingan. Kaya tigilan mo na pabalik-balik pumupunta sa iyong kamatayan. Lumapit ka sa Diyos sa buhay. Naghihintay siya sa iyo sa simbahan. Maging tapat ka sa Kanya kahit na nahihirapan ka. At huwag mong tatakasan ang iyong lungkot. God meets you where you are. At dito mo mararanasan ang tuwa at kapayapaan na muling nabuhay na si Kristo. Hindi lang ngayon, o hindi hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen.